Okay, ang ituturo ko naman ngayon kung paano natin i-set up ang ating Facebook auto poster. So ito yung gagamitin natin as marketing tools natin para ma-automate at magpo-post ng ads sa mga groups na pinag-join na natin. So una, search natin ang group na Facebook auto poster Tollstar group. So ito, mag-join tayo dito. Okay, so hindi pa yung purpose nitong bagong set up muna account. So dito, click natin tong link na to para punta tayo sa Facebook auto poster website. Okay, so yan, okay na. So ito yung Facebook auto poster Tollstar. So login tayo, click tong login via Facebook. Yan, kasi bago tayo nagpasok, so atin siyang i-allowed. So click natin okay. Okay, pasok na siya. So dito i-check yung email natin. So kailangan yung email natin is credible or valid para mag-open ang confirmation na sisend nila sa atin. Okay, so nagsisend sila ng confirmation doon sa email na binigay natin. So tumunog na yung email. Okay, nandito na ito sa aking email. So nandito yung sinend ng Tollstar as para ma-verify yung email na binigay natin. So click natin open, then verification code, copy natin to, copy, then balik tayo dun sa Tollstar. So paste natin dito, then confirm, click natin yung confirm email. Okay, so ito na ngayon ang members na tayo. So pipili tayo kung anong option gagamitin natin. O free ba gamitin natin, libre to siya, kaso limited lang siya. Ang schedule of post up to 50 post lang. Ang campaign unlimited, auto comment wala, post to page wala, report posting pwede, message. So, pero kung may budget tayo, kung lagpas 50 naman yung group na sinalihan natin, dapat mag-invest na tayo sa ating tools. Professional na tayo. Within 30 days, magsisweldo tayo sa auto poster na magpo-post ng $5.99. So nasa $6 ang sisweldo natin. Pero unlimited naman yung ipopost niya. Kung halimbawa kung may 2,000 kang group na sinalihan, mapuposan niya ng ads. So pwede tayo kahit mag-invest na tayo ng konti para automation na nito lahat. Pero sa ngayon, start tayo sa free. So activate natin yung free. Kung may pangbayad ka na ngayon, pwede mo rin dito kaysa purchase. Gamit nila PayPal ang gamitin na pangbayad. So kailangan din natin ng PayPal account para makapag upgrade dito as professional. So ngayon, simula lang tayo sa free kasi parang konti pa lang yung group na itong account na isi-set up ko. So activate natin. Okay, so lalabas to. For using auto poster, you must be first time account set up. So set up this takes 10 minutes. Follow lang instruction carefully and set up your account. So sundin na natin yung instruction na tinuturo nila. Okay, so ito. So, the first time, kailangan gumawa magiging
Facebook developer muna tayo. So first step, go to developer.facebook apps, then click ang green button na registered. And so click natin to, punta tayo sa open new tab, then punta natin yung inopen natin na new tab. So ano na pala, may nagawa na palang apps tong so developer na pala tong account na to. So ang gagawin na natin, gagawa tayo ng next step. Okay, so ito accomplish na natin kasi developer na siya developer na yung account na yon. So done na tayo sa step na to. Second step, gagawa naman tayo ng Facebook ID and secret. So nandito meron ding instruction dito na pwede mong panoorin as English explanation na paano gagawin to. So dito ilalagay yung yung Facebook application ID at saka yung secret code. So ngayon gagawin natin, skip na natin tong video kasi tuturo ko naman step by step kung paano. Okay, so dito tayo sa Facebook. So add new apps tayo. So add new apps. And click natin yung advanced setting, setup. Okay, type natin dito kung ano yung pangalan ng gusto mong ilagay na pangalan. So ayan na, apps. Dito optional lang to, so pwede natin dilagyan kasi optional nakalagay. So sa category naman, lalagay natin dito as business. Okay, business, okay na. So dito hindi naman tayo gagawa ng testing version, so as is na to siya. Okay, so create Apple ID na tayo. So ita-type natin tong code na to for verification. Okay, nag-loading. Loading yan. Dito na yung ginawa nating app. Meron siyang secret code. So next step nito, magawa natin. Diretso na tayo sa setting. Dito, ilalagay natin dito yung space name. So G apps. Kailangan for small space ang ilalagay natin na litra. So dito sa app domain, ilalagay natin is tallstar.com. Yan, okay. So next is add platform tayo. So select natin yung website. Dito lalagay din natin ang Tallstar. So lagay natin dito ang Tallstar. Yan, press lang natin. Yan. And dito lalagay din natin ang email kung sino yung okay. So save na natin. Save. Okay, so na-save na. Click naman natin tong status review. Status review,
naka-off pa yung apps natin. So at i-on natin siya. So confirm. Okay, so ang ating apps is naka green light na. So pwede na siya. So kunin na natin yung app ID. So copy natin tong app ID. Balik tayo doon sa Tollstar kanina. Dito paste natin dito. Yan, kunin naman natin yung secret code. So secret code naka-asterisk siya, so kailangan issue muna natin. So kailangan ng password. Okay. So yan, lumabas na yung secret code. So copy natin. Copy. And paste naman natin dito. Okay. So check natin. Okay. So ready to go na. So save change. Yan. Okay. So yan, pasok na tayo. So ito, how to add Facebook account. So iset na natin na yung account natin dito. So click natin tong add Facebook account. So i-confirm yung ginawa nating apps kanina na nandito na. Ito na yung gagamitin natin as communication tool sa Facebook. Click OK. And dito, kung sinong gusto mo makakita sa pinopost ng apps mo. So friends lang o dapat kung nag-marketing ka, dapat naka-public siya. So pwede natin yung public. Yan. So okay. Ngayon, gagawin naman natin, gumawa na tayo ng group list. So, sa group list, lalagyan natin yung pangalan kung my group list. Ito, pilian mo kung sino yung group na isasali mo dun sa group list na to. Yan, ganyan. So, madami-dami ko. Yan lang pala to eh. So, list natin lahat. Then, kung sino ang di natin isasama, yun ang i-uncheck natin. Okay, so select natin yung mga group na join natin sa list na sila yung papadala ng mga proposa ng ating mga advertisement. So pipiliin na natin kung sino yung hindi kasama sa post natin. So okay, tapos na siya, nakapili na ako. So save group list na tayo. Okay, so yan na. Okay, so next step naman is create tayo ng campaign. So ito na yung advertisement natin. Pwede tayong gumawa ng pure message lang. Pwede tayong gumawa ng message with pictures. Pwede tayong gumawa ng message with video. So sa ngayon, gagawin natin is message with picture. So ito, click natin yung campaign name kung ano yung advertise natin. So may ginawa na akong ads. So copy na lang natin. Then copy natin siya, copy, and paste natin siya sa campaign. Yan. So lagyan natin ng title. Copy, paste ang title. Okay.
ang picture din, anong title natin. So lagyan mo natin siya ng picture kung ano yung advertisement natin. Yan, so lagyan natin yung picture title siya. Tapos natin yung ginawa title natin. One time play. Ito. So kung saan natin siya pag-click nila sa picture, kung saan sila papunta, so copy natin yung link natin. So, okay, copy natin yung link natin. So description ng picture, kailangan din ng description. So nandito lang na, ito lang lahat ang gagawin ko, kunin natin. So yan, so ulit-ulit lang yan. So na yung description na lalabas sa ads natin. Caption ng picture, add and PM for details. Okay, so yun na. So paste na, save na natin yung message plus picture campaign natin. Okay, antayin natin to save. Oops, error. Bakit error? Yun. Stop na. So, maghingi sila na i-like yung Facebook, i-like yung Facebook fan page ng Polestar. So pwede mong show later, already liked. So show later na tayo. Ayan. So ito na yung menu na makikita natin. So dito yung overview, ito yung lahat makikita natin. So schedule of post, ito yung ipopost natin kung mag-schedule tayo. So ito yung group list, nandito yung group natin kanina ginawa. Ito naman yung campaign natin. Then pag once registered, upgraded ka na naman, magagamit mo naman yung Facebook page. So statistics, so tingnan nga natin. So Facebook schedule. So ito yung schedule mo kung yung mga post, how the posting schedule works. So yan. So ito yung group natin kung saan natin ipopost. Then kung ano yung campaign na ilalagay natin. Then ang limit niya is 5 minutes interval sa pre so kailangan dito bababa sa 5 minutes kasi kung medyo mababa tayo, magiging abuse naman tayo sa Facebook. So ma-block yung account natin. Hindi na tayo makapag-post sa group within 1 week kung ma-block tayo. So ito ngayon, post na natin. Yan, so click natin post now. Okay, ready to go. So successfully post started. So nagsisimula siya magpo-post ng so success niya 35 groups lang siya. So yan. So nandito kung ano yung naka-schedule ngayon, your active posting, nandito siya. So tingnan natin kung ano naka-schedule. So ito ang active na naka-posting ngayon, nag-start kaninang 7:50. So magpo-post siya ng ads sa every group, 5 minutes isang group, 5 minutes ang group, 5 minutes ang group, 5 minutes ang group.
hanggang aabot natapos na yung 35 groups na pagposan niya or 50 groups kasi limit niya 50 lang. So mamayang alas 10 matatapos na yung trabaho ng auto poster natin sa pagpo-post ng ads natin sa lahat ng group. So doon naman pwede nyo na naman balikan naman ulit dito, post mo naman, or kung upgraded ka pwede mo siyang schedule. Kasi lang kung dito ngayon sa schedule kailangan upgraded mo na yung account natin. So di natin magagamit yung schedule kasi free account lang yung ginamit natin. So skip natin siya. Once matapos lang yung, tandaan na lang natin yung oras, mamayang alas 11 ng alas 11. So matapos na niya pag-post yung 35 groups. So kung magpo-post ka naman uli, balik ka naman, login mo lang, then click mo ulit itong post now. Kasi kung ipopost mo ito ngayon, hindi na siya magpipill na siya. Try natin. Yan, magpipill na yung post natin kasi may gumagana ng post siya. So yun siya, so pwede na tayong i-log out or pwede na natin explore tong website kasi gumagana na yung ito na yung active na nagpo-post sa group sa up to poster natin. So libot muna tayo, ikot muna tayo yung website. So ito yung overview. So nakikita niyo mo na really like it. So ito yung bumulusok na pataas yung graph. So nakikita natin na sa 18 magpo-post na siya. So ito yung mga update ng tools kung ano yung ginagawa nila. Okay, so schedule post yung kanina kung saan tayo magsisimula mag-post. Yan, bump ang gagana lang to pag upgraded ka na o nagbayad ka na, kasi tayo ngayon sa free membership lang tayo. So once mag-upgrade tayo, magagamit na natin itong bump. And ano itong bump post? So yung mga post natin na previously sa mga group, doon din siya magpo-comment sa baba nito para yung iba usually iba nagpo-post ng app para yung ad nila malagay sa taas ng group na naka-display. Kasi yung iba natabunan na sa ilalim. So once natago mo na, magpo-post nila sila ng app. So para akit naman sa taas yung page nila. So ito yung gamit ng bump post. So papaakyatin yung post mo kung napailalim na. So magagamit lang siya sa upgrade, group listing. So ito tayo. So dito kung gusto ko lagi ka lang nag-join ng group ng mga group, nag-join ka ng 35 groups lang. So gusto mong dagdagan ka ng dagdagan, join ka lang ng join ng group. So once makapag-join ka na, accepted ka na nga join, refresh mo lang tong button na to para i-generate niya yung mga group na hindi mo pa kasali. Tapos add group ka na lang. So pag add group mo, yan, so ito yung group na di mo sinali sa group list na to. Yan. So pwede mo siyang i-click kung gusto mo siyang i-add sa group na to. Yung mga bagong sinalihan mo, nandito lalabas siya dito sa list na to. So add mo lang siya. So halimbawa, add natin itong lahat. Okay, so add. So kanina 35, ngayon naging 39 na. So na-add na yung group na in-add natin. So kung meron namang nagko-complain na group na bakit ka nagpo-post dito, dapat di mo kami sali sa list, pwede mo rin silang tanggalin doon sa group list. So dito naman, delete naman tayo ng groups. So i-delete natin yung groups na yun para hindi na siya kasali sa group list post natin. So dito, check mo lang yung ayaw mong isali sa ads mo. Yan. So check mo lang siya.
So, then, nakapili na tayo ng i-remove. So, delete group in the list. So, save. So, tinanggal mo na yung mga group na hindi siya kasali. So, pag post mo mamaya, hindi na kasali yung tinanggal mo na. Or kung may bago kang dinagdag, magiging kasali na siya sa pagpupusa ng ating campaign. So, gagawa naman tayo ng bagong campaign. So, or advertisement natin. So, click natin campaign. Yan. So, create campaign naman tayo. So, halimbawa, campaign tayo. Gawa tayo ng campaign na may video naman. So, message and video. So, ganun siya. So, dito, gawa ka lang ng campaign name. Yan. So, yung notes natin, kapihan na natin. Yan. Copy. So, nakasave na yung mga ads mo para hindi ka na madali na lang pag copy-paste mo na lang siya. Because this business is only a copy-paste. So, copy-copy mo lang, then paste mo lang siya. Yun ang business natin. Once may mag-join, nakita na tayo. So, lagay natin yung Facebook link. Copy natin yung link. Copy natin yung link, then paste dito. So, igana lang siya sa YouTube at saka sa Vimeo URL. So, sa ibang video server, hindi siya gagana. Okay, so yan. So, nakagawa na tayo ng message or campaign advertisement natin na message at na may video. So, save natin. Save. So, okay, successfully save na. So, tingnan natin kung nalagay na ba sa group campaign. Yan. So, ito na yung merong video. Ito na yung merong pictures. Ayan yan. May video siya. Ito, pictures lang. Okay, so di natin ito mapopost ngayon kasi limit lang up to 50 post yung naka-schedule natin. So, balikan natin mamaya pagkatapos na yung mag-post yung 50 post group natin. So, ito naman yung i-add natin. So, paano yan? So, ganito yan. So, post and schedule. So, ito, dalawa na sila. So, titingnan mo lang to kung ito is video, ito is picture. Yan. So, paano natin makikita yung mga ads na pinopost natin? O nga, no? So, dapat check natin kung nagpo-post nga ba talaga. So, punta tayo sa activity. Dito sa activity, makikita mo kung sino yung group na i-postan niya. So, nandito, nagpo-post na siya dito sa yan, na group. So, kung gusto mo makita, click mo lang tong action. So, yan. So, pupunta yan sa group na yon. Yan. So, ito na yung ads na pinost natin. Yan, gano'n lang kasimple. Bakit ito lang picture? Check natin yung campaign natin, bakit hindi kasama yung picture. Oo nga, no, walang picture. So, pinaload yung picture natin. Edit natin. So, balik na natin ang picture tayo ulit. Okay, so ano lang, copy paste lang daw. It's only with our business, copy paste business. Okay, save. Kasi wala nag-error yun kanina, kaya siguro na save. Hindi na save yung ano. Ito naman, nag-error pa rin. Uploading PHP.
Image public. So, paano kaya yan? So, may problema yung server ngayon sa pagpo-post ng pictures. Ganun siguro. So, cancel na natin. So, try natin stop muna yung po-post ng ano. So, dito may nakapost na siya ng tatlo. Stop natin siya para palitan natin yung ipo-post. So, cancel natin yung campaign. Pending post, cancel natin. Cancel. Sira yung post natin. So, wala na yung pending post. So, punta tayo sa post and schedule. Yan. Yan, pipiliin natin yung video na. Video ang ipopost niya. Yan. So, ganun pa rin. 35 groups, hindi pa nadagdagan. Then, post now na tayo. Kasi wala na, check natin kung may ipopost na. So, no pending post. So, pwede na tayong mag-post now. Okay, so, successfully post in 35 groups. So, check natin. Ito naman yung Facebook page. Facebook page, kailangan upgrade. Sa statistics, kailangan din upgraded or paid membership. So, active sa setting, ito yung kung gusto mong i-refresh yung token, halimbawa nag-error yung mga pinopost mo, refresh mo yung token mo. So, yan. So, meron siyang instruction bakit nag-error yung ano mo. So, sundin mo lang to para dapat naka-public siya. So, tingnan nga natin yung sa atin baka naka-unlimit. So, yung ginawa nating app, naka-public siya. So, yung iba, naka-custom. Okay. So, hindi na natin kailangan i-refresh. So, kung may bago ka na ng mga Facebook application, pwede mo rin palitan tong ID na to. Lagay kang bago. Then, yung mga shortcut, ito gagana lang din to sa paid members. Pwede ka rin okay, so, kung may problema ka, you can contact the Polestar support. Pwede mo silang i-email para kung ano yung problema mo sa application mo, or kung may mga katanungan ka sa kanila. Pero kung may katanungan ka naman sa dito, pwede ka rin mag-join sa group natin. Dito na group. So, dito, mas mag-join ka. Yan. So, ito yung isa sa mga admin. Pwede mo siyang i-add. So, magtanong ka na lang dito sa ito yung ginagamit ko na account. So, ito na yung mga gumagamit ngayon. Yan. So, check natin kung ilan na yung na-post na ads natin sa activities. So, ito yung pinaka-latest. Yan. Check natin kung may video nga ba. Okay. So, nandito yung video. So, mapapanood na nilang ng i-marketan mo. Yan. So, perfect yung ads natin dito. Okay, so overview. Yan. So, log out natin account na to. Try naman natin yung
upgraded na account para makikita nyo kung anong kaibahan ng upgraded account at saka ng hindi upgraded. Ito yung free version. So login natin yung log out natin din, pasok natin yung all version. Para tayo makalipat sa ibang account, kailangan natin i-log out din ang ating Facebook, kasi every Facebook account one account din sa AutoPoster. So log out natin yung login tayo sa isa kong Facebook. So dito na tayo sa ito yung Facebook na bayad na yung AutoPoster nito. So punta tayo sa AutoPoster. Gamit ko na yung admin ng group na to. So makikita nyo na dito kung ano yung mga post. Ano palang mga post. Accept natin. Ang dami ng video. Okay, so lagyan natin yung AutoPoster. Dito wala ka nang pipirmahan o sign up or para mag-login, click mo lang to automatic kasi you are using login to via Facebook. So kailangan doon na tayo mag-login sa ating Facebook. So once nakalagin ka na sa Facebook mo, babalik ka na sa yung ads mo, check mo, click mo lang to ulit. Yan, so pasok ka na. So ganun lang kasimple. So very user friendly yung ano natin, yung Facebook poster natin. So ito schedule natin. Yan, so ito yung mga pinag-postan ng Facebook poster ko. Ano siya, upgraded na siya. So kaya na siya makapag-post ng unlimited na yung pwede mo mapag-postan. So total nakapost niya sa within 1 month, nakapag-post na ko ng almost 3,000 posts total din. Mga nagpipild, may nagpipild din. So last post, hindi ko na pala na-click yung 18 saka 19, so walang nag-post doon. So post natin, post ang schedule natin. So dito na yan, pwede natin na-postan yun yung mga page na pwede mag-postan ng ads mo. Gusto mong itong postan yan. So marami kasi din yung page na ano. So ito yung group list ko, isa lang yung group list ko, pero nasa 1,137. So ito naman yung ads na naka-prepared campaign na ginawa ko na. So magpo-post tayo ng video. Yan. So then dito pwede mo na schedule kung anong pizza mo papalabasin yung poster mo. So advice is minimum of 5 minutes. Then so check natin kung walang naka-active post. So walang active post, so hindi natin post now. Well, so click natin post now. So successfully posting start. So
Kapag-post siya sa 1,137 groups, walang nag-failed. So tingnan natin yung kung hanggang kailan matapos sa pagpo-post. So ayan na, so nagsisimula siya ngayong alas 8:30, matatapos siya to 23 pa, 23 alas 7 din, alas 7. So pwede ka naman mag-schedule dito na continuous posting lang siya. So gawa naman tayo ng 23 alas 8. So matatapos yung last post noon 23, then alas oras at 7:30. So post naman natin uli. Iba namang ads yung post natin para hindi na paulit-ulit yung ads natin. Click natin post, schedule na, schedule. So successfully schedule naman siya. So na-schedule na siya, meron na tayong 19 up to 23, 23 up to 27. So yung 27 yung gumagana yung auto poster natin. So dito marirelax na yung sarili mo buong buwan. Pwede man ma-schedule na may nagpo-post, nagma-market, para ka rin nagbibigay ka ng sweldo sa tao na siya yung magbibigay ng flyers doon sa plansanan o sa mga group na maraming group. So kaya kailangan natin mag-invest dito para malisin yung mag-expedite yung business natin, marketing business natin. So explore natin yung ibang functions ng upgraded version ng post auto poster natin. So sa bump post, ito lumalabas na yung mga group na nakapag-post siya itong pizza na to. Ito yung mga group. So nagkapag-bump siya, ito last pa lang na bump niya. Yan, nag-bump niya. So ito limit lang tayo up to 50 posts once sa pag-bump, kasi pag lalagpas naman tayo dito, mabablock din tayo ng Facebook. So ibilangin lang natin up to 50 posts yung pag-poster natin, yung wala pa, di pa na-bump. 1, 2, 3. So tingnan natin, uubusin as demo lang to. So kaya ilan yan lang i-bump natin ng mga international. So yan lang muna yung ibabahas natin. Anong lalagay natin message? Siyempre yung ads pa rin natin. Copy natin. So start bump. So bump na. Ito magpo-post to dugtong sa ilalim ng pinagpusan mo. So yan ang kapag ay failed sa po. So group list tayo. Yung group list, so mag-add tayo. So try natin mag-add itong group list. So refresh natin, add tayo ng group list, kasi patuloy pa rin akong nag-join ng mga group. Makikita kong group na lalo't marami mga members nito. So join tayo dyan. Wala namang bayad mag-join, kaya join ka lang ng join. Malay mo makakabingwit ka doon ng
malaking isda. So yan, so add group na tayo, add group. Ayun, so may mga bago business here. Ito Espanyol, yan, dalawa lang. Okay, 41 na. 1,041 na. So, yan ang i-post natin naman. So, sa campaign, and ganun sa campaign doon sa free, ganun, same lang siya. Facebook page. Yan, makikita mo yung mga Facebook page na kung saan ka nag-connected. Yung page na ikaw ang gumawa. So meaning, ito na yung mga page na nagawa ko. Karami. So, statistic tayo. Dito makikita mo na yung mga nag-click. Ito yung mga nag-referred galing sa dito. So ito ang dami. So ilan yung nag-click sa mga ads natin. Marami dun sa US. So, ito yung mga na-convert ng sa Bitly na shorten URL. So kung ilan yung na-click, dito makikita mo. So check natin yung activity. Natin, ito yung mga napag-posta ng mga ads natin. Mga nag-12, yung mga may kailangan ng permission. Yan. So, setting, same pa rin yung setting. So, ito yung overview. Yan. So, ito yung tinakbo ng auto poster ko. So, balik tayo doon sa group. Yan. Okay, so kung meron kayong katanungan, meron kayong gusto nyong problema kayo paano mag-set up sa auto poster natin, search mo lang tong group na to. Then pwede ko kayong tulungan, add friend nyo lang ako. Ito yung profile ko. Yan, sa www.facebook.com/xmilagoldx. Ito yung Facebook ko. So dito tatapusin ko yung tutorial ko sa isang kwento na yung dalawang magkakahoy. Ang isa sobrang sipag niya, umaga pa pupunta na sa bukid, nagpuputol na ng kahoy. Putol lang siya ng putol, hataw lang siya ng hataw. So, hataw lang siya ng hataw. Kahit mapurol na yung palakol niya, ayaw niyang hasain kasi sayang yung oras sa kakahataw niya. Kaya, hindi siya tumigil, hataw lang siya ng hataw. Pero sa end of the result, konti lang yung mga hinahataw niya kasi kada hataw niya hindi naman effective, hindi naman nakakaputol ng kahoy kasi mapurol na yung palakol niya. Yung isa naman, tanghali na gumigising, papasyal-pasyal pa kung saan-saan kasi naghanap siya ng bagong idea para mapabilis yung trabaho niya. So pagbalik, pupunta niya sa bukid,
dala-dala na niya yung bagong kaalaman at pumili na siya, nag-invest na siya ng chainsaw, so para pang putol ng kahoy niya. So ilang oras lang siya nagtatrabaho, mas marami siyang naputol kasi mas mabilis yung pagputol niya kasi nagumamit siya ng tools or nag-invest siya ng kagamitan para mapabilis yung marketing niya. So yan din ang i-compare natin dito sa ating online marketing business. So kung di tayo asa lang tayo sa manual post ng post, manual ka, kahit umaga ka pa nagpo-post na hanggang gabi, at ikaw ang mabuburn out sa trabaho mo yan. So ngayon is just work smart na mo tayo, hindi na po tayo work hard. So kung meron tayong mga bagong mga tools na para mapabilis yung sistema sa ating mga marketing na ating ginagawa, so ang atin na lang gagawin, mag-invest na lang tayo. So dito, para ka lang nag-invest or nagbayad ng tao na siya yung magpo-post or magbibigay ng flyers doon sa mga group na pinalihan mo. Imagine that kung ikaw magpo-post ng 1,141 groups in 5 minutes sa isang araw, ilang araw mo yun? Magkano yun sa sahod mo sa taong yun? So dito sa Facebook auto poster natin, ang babayad natin is nasa sa $6. So nasa 300 plus lang yan. So di na tayo mabibigatan yan kung di mapapagaan nyo yung trabaho natin. Kasi dito sa Facebook auto poster, pwede natin i-schedule na yung po-post natin. Unlimited na yung group, masisave mo na yung campaign mo, meron kang group list, merong auto comment as mga statistics. Dito pwede ka mag-sign up na free, pero 50 groups lang siya ang masa-sign up mo. Yes, very powerful po siya with picture at saka user friendly, kaya I love this tools. Ito yung ginagamit ko para mapabilis yung marketing ads ko sa strategy ko. Yan, so explore lang natin yung website, pag-aralan yung tools, at kung meron kayong mga comment, suggestion or tanong, pwede kayong mag-visit doon sa ating group page dito. So post comment lang kayo or add friend niya ako, then i-text message nyo lang, dito usapan natin kung paano natin gawin yung business tools na to. So this is ito po yung alagad, Mel Frank Alojado Lugod, nagsasabing happy networking to all. Thank you.